Brothers, bagong taon, kaya bagong motor ang ating iti-test ride. Dahil ngayon mga brothers, kasama natin sa ating test ride review itong bagong labas na scooter na Motorstar. Walang iba mga brothers kundi itong Easy Ride 150 P. Kaya huwag na natin patagalin mga brothers, bigyan na natin ito kagad na matinding intro. Kaya let's go sa go! Get ready, drop the beat. Alright mga brothers, i-recap ko muna sa inyo ang specs and features nito ng motor na ito nang mabilisan para sa mga walang idea. Okay? Isa itong Maxi Scoot na naked handlebar ang kanyang setup. Meron itong non-adjustable windshield dito sa kanyang harapan at all LED function na tayo dito pagdating sa kanyang ilaw. Meron siya ditong daytime running light, projector lamp niya, itong low beam, itong high beam niya naman dito sa gitna. Alright? Front telescopic port natin nandito sa harapan at meron tayo ditong 13 inches na wheel mags na may tire size na 100 by 80. Ayan. Turn signal lights na mga brothers, LED na rin. Meron tayong malapad na floorboard dito at around 10 liters na fuel tank capacity. Okay? Ayan o. Buksan natin para makita nyo. Okay? Pagdating naman dito sa ating meter panel, fully digital meter na ito, and of course, colored na rin ang kanyang theme, no? At meron tayo ritong high quality na switches. Yan naman ang maganda. Hindi tinipid ng Motorstar, may flasher pa yung kasama, no? May malapad tayong upuan dito mga brothers at buksan natin yung under seat compartment para makita nyo kung gaano kalaki. Ayan, kasya ang isang helmet dyan mga brothers, so wala kayong poproblemahin at meron din siyang helmet hook dito kung sakaling dalawa ang inyong dalahin, no? Meron tayo ditong solid plastic na grab bar at LED na rin ang kanyang taillight dito. Solid din ang ating fender dito, no? At meron tayo ditong dual shock sa likod na rear suspension at disc brake na rin ang likod niya na naka single pad caliper. 13 inches din ang wheel mags nito mga brothers na may tire size na 120 by 70. Of course, yung dalawang goma, tubeless na rin yan. Usapang makina, meron itong 149cc, single cylinder, single overhead cam. Dalawa yung bulbs niya, no? Of course, air-cooled dito dahil mababa lang naman ang compression ratio ng makina. Ibig sabihin, hindi siya ganong kainit na katulad ng mga Honda Click na matataas ang compression ratio. Carburetor type pa ito mga brothers, pero ayon sa may-ari, tumatakbo daw ito ng 33 to 35 km per liter pagdating sa kanyang fuel consumption at meron po siyang angkas lagi. Siguro mga 37 kung ikaw lang mag-isang nagmamaneho. And not to mention mga brothers, kickstart, napaka-importante at present dito yan sa Easy Ride 150P. Okay. Alright mga brothers, first thing first, unahin muna natin ang kanyang riding ergonomics. No? For the reference mga brothers, meron akong taas na 5'4", then nakaboots ako ngayon, may total weight ako na 5'5". Sa reach naman ng aking braso, meron akong 20 inches na reach, no? Hindi naman po ako katangkaran at mababa at skinny build lang po akong tao. So ganito po ang itsura pag nakasakay dito sa isang Easy Ride 150P, ang isang katulad ko. Okay? No? So meron siyang taas na seat height mga brothers na 760mm lang. So napakababa lang po. Pero take note mga brothers, malapad ang kanyang upuan kaya bubuka kayo. Pero hindi kayo hirap dito mga brothers. May nyo naman nakalapat ang aking dalawang paa na dito sa floor o sa kalye, no? Siguro mga 5'3", 5'2", 5'1" o kahit 5 pa dito hindi ka mahihirapang i-manage ang isang ito. Plus napakagaan lang ng kanyang dry weight na umaabot ng 125 kg lang. Okay? Ang turn radius niya para sa akin tamang-tama, may kalakihan na rin ito at hindi tayo mahihirapan magmanubra sa isang ito kahit na ispark pa natin ito sa mga masisikip at makikipot senaryo. Okay, so ngayon mga brothers, alamin na natin ang performance nito kaya unahin na natin ang arangkada. Alright, let's start it up.
Syempre mga brothers, bago natin subukan yung kanyang arangkada and vibration, damayin muna natin yung motor in a slow motion o slow riding muna tayo, dahil tayo pag nag-review ng motorsiklo mga brothers, wala tayong hindi tayo scripted, no? So ngayon kakasakay pa lang natin, low speed muna tayo, kembot muna natin, damahin muna natin yung motorsiklo kahit papano ng maiksing segundo o minuto. Okay, no? So eto, diretso rito makakapag-arangkada tayo and hopefully makapag 100, 0 to 100 tayo na acceleration, no? So ang una ko kagad sa kanyang nararamdaman nang sumakay ako dito, yung comfort mga brothers, binibigay nitong Easy Ride 150p. Malapad yung seats, makapal yung foaming, walang kaproblema kahit malapad ang build mo dito, kaya kang accommodate nitong upuan niya. And also itong naked handlebar, dito ako in love, gustong gusto ko ito. Nagbibigay classy o elegant dito sa scooter na ito, at hindi nila tinipid talaga yung mga materials na kinabit dito, especially itong side mirror, talagang papalayo. Alright, and relax and comfort, meron ako rito tapakan dito, pwede ako mag standard foot and cruising style, ayos na ayos. So 1, 2, 3, go! Full throttle natin ulit yung motor. Yon! Sabi ko dyan 74, 80, 85, 90, 100. Alright. Ilang minuto kaya yun? And hopefully nakita sa ating meter panel. Alam nyo naman, naka-chest mount tayo. Pero masasabi ko sa kanya, no, nang sinubukan ko yung arangkada dito, pababa to konti, ang lakas niya, malakas siya, at hindi naman siya matorky, pero yung lakas niya pagka nakabuelo na nandun. I think ito yung sinasabi na mekaniko sa akin ng Motorstar, na bagong model ng GY6 o newly version, talagang may extra power siya. Not bad na rin for the 10 horsepower and 10 newton meter of torque, no? Nasiyahan ako sa arangkada niya, at subukan pa natin ng isa pa, no, para madama ulit natin at mapakita sa inyo yung arangkada. Okay, 2, 3, full throttle ulit. Ayan pag nakabelo na siya, pagpasok niya ng mga 50, ayan na, doon mo na mararamdaman yung kanyang power. Alright, so bibitaw ko na, may sasakyan na dyan napaisandaan na naman natin kanina Dinama ko lang ulit kasi nag-i-enjoy ako dun sa motor. Okay, and also yung vibration, meron siyang vibration dito sa floorboard, konti lang naman. It's not a big deal o deal breaker pagdating sa isang maxi scoot, especially GY6 engine ito. Pero hindi naman sobrang vibrate na talagang mamamanhid ka na, no? Meron siyang vibrate, sakto lang. Tsaka sa handlebar meron din siya, no? But again, sabi ko nga lagi, kung gusto nyo na smooth na sasakyan o motorsiklo, kayo mag-electric bike. Alright, may choice naman kayo. So, ang re-rate ko dito sa motor na ito, pagdating sa kanyang acceleration and vibration, sa acceleration bibigyan ko siya ng 7, no? Sa vibration naman, dahil tama lang naman, bibigyan ko siya ng 6. Okay, hindi naman sobrang lala yung vibration niya no? Para taasan natin yung rating niya. Okay, and alright mga brothers, this time alamin natin ang performance ng preno niya at ang kanyang gulong, no? So ngayon, naka-disc brake nga pala to. So ngayon patatakbuhin natin siya dito ng around 30 to 40. May nagrereklamo daw bakit patatakbuhin ko lang daw ng ganon. Alam mo kasi, wala kasi itong ABS, at saka tinitest ko yung preno pa isa-isa, no? Mahirap naman kung ma-aksidente ko yung motor at hindi naman ikaw yung magbabayad. Ayan, may nagrereklamo kasi sa YouTube. Ngayon, kung gusto mo masubukan yung motor, why not ikaw yung mag-test ride at subukan mo na mabilis at ipreno mo ng ganon. Ewan ko lang kung saan kadamputin. Anyway, same pa rin, 30 to 40 kilometers natin dadamahin yung preno niya, no? Hindi po tayo rito magmamayabang o magmamalaki na kailangan patakbuhin ko ng around 50, 60. Siguro mamaya pagka sinubukan na natin ng parehas yung preno. Pero pag chinecheck ko po yung preno individual,
o harap muna o likod, and around 30 to 40 lang po ako kasi po in my experience maraming beses din po akong muntik maaksidente. At syempre mga brothers, alam nyo namang hinihiram ko lang itong motorsiklo, no? Ayoko pong mangyari yun na maaksidente ako at isusoli ko yung motor na may sira na o nagasgas tayo motor na may-ari. Alright, balik tayo sa ating testing, no? Unahin muna natin i-check yung disc brake sa likod. Patakbuhin natin ng around 30 plus, no? Ayan, nag-i-skid tayo dito, pero syempre normal lang yon dahil yung bigat natin is natatransfer dito sa unahan, pero hindi ko siya nararamdamang nag-fishtail. Okay, so ngayon naman testingin natin yung preno sa harapan, no? Ang gusto ko sa likod niya, kahit papano kumakapit yung gulong, no? Hindi siya yung nagwa-wild na something na para mawa-out of balance ka. Hindi, nandun pa rin naman yung laban niya. So ngayon, yung preno naman sa harapan, tingnan natin kung okay yung kapit ng 2-piston pot caliper. Wow, ganda ha. At saka yung baon ng shock, napaka-smooth ba? Okay na okay Ganda yung preno sa unahan mga brothers. Responsive siya at madali siya mag-engage, no? Kahit wala siyang ABS, I think siguro sasanayin nyo lang na makapagpreno kayo na maayos. Okay? So ngayon mga brothers, testingin na natin yung preno harap at likod na, no? Siguro ito patakbuhin na natin ito ng around 30 muna. Di ba? Pagka pinreno ko na, binangag ko na o piniga ko na talaga na sagad yung preno, nag-skid yung likod, pero okay lang yung preno sa harap, nandun yung laban niya, kaya ang ganda ng travel time nito, no? Napakaiksi lang, no? So ngayon subukan natin siya ng around 40 kilometers per hour na takbuhan, tapos ipreno natin siya ulit. Okay? Ayun, wala na siyang skid at maganda na yung binibigay niyang performance pagdating sa kanyang gulong. I think ang ano nito, ang stock tire nito yung Yongshing, pero okay nag-i-improve na yung kanilang quality pagdating sa gulong. Last na lang, like, isa na lang. Last, patakbuhin natin siya ng around 50 plus at subukan natin siya mamreno. Okay, so ganyan na po ang pagtetest ko ng preno ngayon. 30, 40, around 50 to 60, okay? No, yun yung mga cruising speed na masasabi ko. Siyempre mahirap na rin pag sobrang bilis Baka mamaya mapano tayo. Okay, patakbin natin na around 50. Okay. Ayan 50 plus, 54, 55. Preno! Ayun, pagka diniin ko na talaga yung likod, doon ko na nararamdaman yung doon na siya mag-skid pala, I mean. Pero again, yung preno niya, ang ganda ng performance, maganda yung engagement, no? Responsive siya, hindi siya yung parang nabibitin. Maganda kaagad yung kapit ng caliper niya, no? So, I guess mabibigyan ko ito ng 7, no? Pagdating sa kanyang braking performance, and also dun sa tire, bigyan ko siya ng 6, no? Kung maselang ka, pwede mo naman palitan ng mga performance tire yan, katulad ng Michelin, Dunlop, and Pirelli, so on. Okay, so ngayon mga brothers, check natin ang kanyang suspension and also cornering. At syempre kasama ko ang aking anak, iaangkas ko siya dahil may nakita ako doon mga papanik. Tignan natin ang performance nito pagka mga paahon. Alright, sabi ko kanina, suspension tayo ngayon at cornering. At take note mga brothers, angkas ko na ang aking anak. Wala iba kundi si Lark. Alamin natin ang performance nito, kung okay ba siya sa panikan, kasi may nakita ako doon papanik na daan no? Well, may angkas ako ngayon. Masasabi ko sa motor, napaka-nimble niya pagka tumatakbo. Lalo siguro pag ako mag-isa, in may experience yung kanina, no, pinatatakbo siya, magaang na siya, no? Pero pagka low speed, dun mo mararamdaman na may bigat siya, especially dito sa bukana. I guess is normal naman kasi yun dahil nandito yung gas tank niya sa ilalim natin na around 10 liters, at syempre may mga components dito sa harapan, kaya mararamdaman mo talaga yung bigat. Okay, no? Pero ngayon pagka tumatakbo tayo ng around 40 to 50, yan, magaang na siya. No, may angkas pa tayo dyan. Parang hindi ko nararamdaman na may angkas tayo, no? Hindi hirap yung makina. Nakalang balita dyan sa likod, okay ba siya angkasan? Siyempre naman. Siyempre daw. So, malapad ba yung upuan? Komportable ba siya? Good. Malambot daw yung grab bar. Di naman mahirap abutin, no?
Madali lang daw hawakan. And by the way, for the reference, kasintaas ko lang po yung anak ko, no? So kung iaangkas nyo po dito yung mga OVR nyo, kumpare nyo, no, siguradong makakaranas din sila ng komportableng o banayad na riding. Okay? No, so balik tayo dito sa kanyang suspension. May ham dito, may hams pala. Oh, smooth siya pag may angkas, okay no? Sabi kasi na may-ari sa akin, mga brothers, may step daw yung unahan nito na suspension, itong telescopic port niya nga, no? Pero ngayon, na-experience ko siya, hindi naman, okay naman. Kanina nagpreno tayo, binaon natin yung front suspension, okay naman. Subukan natin ulit dito, no? May hams dito, ham na naman. O nga, matigas nga konti, no? Pero pag namimreno siya, smooth naman yung baon, no? So magbabanking lang tayo dito ng outlaning o yung sinasabi nilang papalabas, hindi ka hirap dito. Ito, may kurbada pa rito. Subukan natin with ASO. Alright, no? O yung banking natin outer lang, no? Ito sinasabi kong matarik dito, no? Subukan natin siya around 40. Tingnan natin kung mag-struggle yung motor. Okay, smooth, walang vibration, alright, hindi siya nahirapan, mga brothers. Pero ano mo yung makina na medyo nagagalit, pero hindi siya ma-vibrate. At hindi ko nararamdaman na struggle siya, no? Mini-maintain ko lang, hindi ko siya binibigyan ng gas. Nakita nyo naman yung speed ko, hindi ako tumaas ng 50, no? So I guess ito yung sinasabi nga na mekaniko na bagong upgrade yung makina, na bagong labas daw na GY6 engine, no? Hindi na rin masama for the budget scooter na katulad nitong Easy Ride 150p, no? Subukan natin na rangkada kahit may angkas dahil may angkas tayo ngayon. Hindi naman siya hirap, okay, inunahan tayo ng babae na kay scooter. Abulin natin. Grabe, tumatakbo siya na 80. Tas preno. Wow, ayos. Hindi na rin masama. Kung ako gagamitin ko to, okay na sa akin ang performance nito. Hindi ko na to kakargahan. Hindi naman ako mahilig sa mga speed na yan, lalakas lang lalo sa gas, no? And for the 35 kilometers per liter na may angkas na fuel consumption, hindi na rin masama. Siguro ako mapapa 40 ko to kung ako lang mag-isa, dahil magaang lang ako. Kasi si Sir RJ, yung Honor, may kabigatan siya. I think nasa 70 kilo siya. Ako mas magaang ako. Siguro mapapatipid ko pa ito. At saka patatakbuhin ko lang ng tama. Sarap ng tinda ni ate na saging na green, no? Kano kaya kilo niya? so ibibili na. Balik tayo rito, mga brothers, no? Dito lang tayo sa area na to kasi ito highway na to, At ayoko rito mag-test ride, no? Dito na lang. At saka ito matarik to, Susubukan pa rin natin siya ulit ng papanik. Tingnan natin. Laban, no? Hindi ko binibigyan ng gas, Hindi hirap. Kayang-kaya nitong pumanik. Sa mga curious dyan na gusto nyo ibagyo tong motor na to, di kayo pahirapan nito. May angkas din ako. Parehas kami ng anak ko na 50 kg, no? 50 siya, 52 ako. So total weight around 103 kg o 102. Ayan, ayos. Tsaka yung vibration niya ngayon para na lessen na may angkas ako. I don't know anong connection nun. Bakit ganon? Matatag na siya manakbo. Nung nagkaangkas ako, nagkaroon ako ng load sa likod, mas tumatag yung takbo niya, no? Mas daman-dama ako yung motor na ito, no? Siguro kung ilo-long ride ito o may angkas ka, no, hindi ka mahihirapan at hindi ka ganun kapagod, no? Tapos pwede ka pang umupo ng paganyan, cruising style, ayos, no, not bad, no? Ang sarap pala nitong motor na to. Iba talaga pagka ganitong mga klaseng motorsiklo, maxi scoot, talagang i-offer niya talaga sa'yo yung relax, comfort, no? Hindi ka ganun kapagod, no? Kahit yung OBR mo o kahit sino angkas mo, hindi rin siya mahihirapan at magiging komportable rin yung kanyang riding experience. Alright, so kung bibigyan ko ng rate ang kanyang suspension and cornering, suspension niya, mga brothers, dahil medyo steep yung harapan niya pag dumadaan sa mga hams, pagkain pala yan, no? Bibigyan ko lang ito ng 6, no? Yung kanyang cornering naman, dahil napakagaang niya na pagka tumatakbo, bigyan ko ito ng 8, mga brothers, on the wheels, kasi nag-enjoy ako pagka tinitwist ko ng ganito. Ayan, no, outer banking. Ayan. Oops. Ayan, di ako nag-overshoots. Di ba? So yun lang, pag sa hams, mararamdaman mo na may tagtag na yung unahan niya. Ayun, hindi siya yung biglang, hindi siya yung parang sa lalambot, hindi, matigas siya pag bumalik, no, yung kanyang rebound. Yun lang naman.
I guess siguro kung pwede mong palitan ito ng pork oil para maglaro, o kung maselang ka, palitan mo na talaga yung assembly ng kanyang telescopic board. Pero para sa akin, okay lang yon, walang problema dyan, no? So ngayon, balik na natin dito sa may-ari. So mga brothers, nakita nyo na nga ang performance nitong Motorstar Easy Ride 150P, at comment nyo naman sa ating comment section kung anong masasabi nyo sa motor na ito, di ba? At syempre kung ano ang inyo rin mga opinion, pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre huwag nyo kakalimutan i-share ang ating episode dito sa Facebook, at i-follow nyo rin ang ating FB page para sa konting suporta. At syempre nagbibigay rin tayo ng GCash giveaway sa mga mapipili nating mga top fans natin dito sa Sork Moto Facebook page. Kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. I-click nyo na yung notification bell na yan para lagi kayong updated. Okay mga brothers? At syempre, presyo, tatanungin nyo ako, ito ang presyo nitong Easy Ride 150P. No, sa cash price, meron siyang 67,300 pesos. Ngayon, kung gusto nyo kunin ng installment, magda-down lang kayo ng 5,350 at magma-monthly kayo for 3 years ng 3,623, and then meron niyang rebate na 300 pesos. Okay mga brothers? So para wala na kayong tanong, once again mga brothers, maraming salamat po sa pagsama nyo sa ating test ride review. Ako po si Ark ng Sork Moto. Maraming salamat. Ride safe and cheers!